Andrea Brillantes nagpasalamat sa Panginoon na ginawa siyang maganda. Lubos ang pasasalamat ng kapamilya star na si Andrea Brillantes, o mas kilala bilang Blythe, sa pagkakataong ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, na magkaroon ng isang maganda at kaakit-akit na mukha. Sa isang panayam sa ASAP, natanong si Andrea kung paano niya naabot ang isang magandang itsura, at ang sagot niya, taos puso at hindi nagmamagaling, ay ibinahagi ang isang makulay na kwento tungkol sa kanyang pananaw sa buhay. Ayon kay Andrea, hindi naman daw talaga siya nag-effort upang magkaroon ng magandang mukha kundi sa kanyang mga magulang daw talaga nanggaling ang lahat. Ipinahayag ni Andrea na bahagi na ng kanyang pagiging ang makuha ang ilang katangian mula sa kanyang mga magulang, kaya't hindi niya talaga maiwasang maging maganda. Ngunit binanggit din niya na baka ito ay isang biyaya mula sa Diyos, na alam niyang magkakaroon siya ng mga pagsubok sa buhay. Ngayon lang ako hindi magiging humble. Siguro binigay sa akin ni Lord yung ganitong mukha kasi marami akong pagdadaanan sa life. So sabi niya, at least gawin nating maganda ang babaeng to, aniya. Isang matamis na pagninilay ng aktres sa kung bakit ito marahil ang naging kaloob sa kanya. Ipinagpatuloy ni Andrea ang kanyang saloobin, kasi minsan, there's always something to be grateful for and sometimes meron tayong challenges sa life na sobrang hirap lang mahanap kung ano ang dapat pagpasalamatan. I think everyone naman has been there, di ba? Ibinahagi ng aktres na sa kabila ng mga pagsubok, natutunan niyang magpasalamat pa rin, kahit sa mga simpleng biyaya na ibinibigay sa kanya araw-araw. Sinabi pa niya, minsan nasa lowest lang talaga tayo tapos mahihirapan lang tayo magpasalamat, kahit nga huminga. Minsan ayaw mo na lang huminga. Pero sabi ko talaga kay Lord, Lord, alam mo, thank you na lang din sa mukha ko po. Isang malaking tagumpay para kay Andrea ang maging isang inspirasyon sa marami. Lalo na't kamakailan lamang ay tinanghal siyang nangunguna sa listahan ng mga pinakamagandang mukha sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Noong 2024, siya ay naging top 1 na babaeng may pinakamagandang mukha. Isang hindi inaasahang karangalan na nagbigay sa kanya ng labis na saya. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang isang patunay ng kanyang pisikal na kagandahan kundi pati na rin ng kanyang magandang puso at pananaw sa buhay. Sa kabila ng kanyang tagumpay, itinuturing ni Andrea na ang bawat araw na siya ay buhay ay isang biyaya. Bagamat isang aktres na tanyag sa kanyang hitsura at talento, ipinakita ni Andrea na mas mahalaga ang pananaw sa buhay at ang pagkakaroon ng malasakit sa sarili at sa iba. Minsan daw, ang mga paghihirap na dumarating sa buhay ay may dahilan, at ito ay nagbibigay daan sa mga biyayang hindi natin inaasahan. Ipinakita ni Andrea sa kanyang mga tagahanga na ang tunay na kagandahan ay hindi lamang nakikita sa panlabas, kundi sa mga simpleng bagay na madalas natin kalimutan, tulad ng pagpapasalamat sa bawat pagkakataon. Sa kanyang mga pahayag, nagsilbi siyang paalala na kahit anong estado ng buhay, may dahilan upang magpasalamat at magkaroon ng malasakit sa sarili. Sa kanyang mga tagumpay at hamon, patuloy na nagpapakita si Andrea ng pagpapakumbaba kahit na hindi rin siya nakaligtas sa mga pagsubok sa buhay. Isang tunay na larawan ng isang matatag at maganda hindi lamang sa panlabas, kundi pati na rin sa kalooban. Ang pagiging bukas ni Andrea sa kanyang nararamdaman ay nagbigay inspirasyon sa marami upang maging positibo at magpasalamat, anuman ang mga pagsubok na dumarating. Sa huli, ipinakita ni Andrea na ang bawat aspeto ng ating buhay, mula sa ating pisikal na hitsura hanggang sa ating mga pagninilay at pananaw, ay may mahalagang papel sa ating kabuoang kaligayahan at tagumpay.